Para iwas duda kung kaya hiwalay ang bidding ng COMELEC para sa makinang kukuha at magbibilang ng mga boto sa 2025 elections at sa teknolohiyang gagamitin sa transmission naman ng resulta. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa nagpapatuloy na Register Anywhere program, COMELEC ang nagpupunta sa mga malalaking establishmento para magrehistro ng mga botante. Tulad sa isang kumpanya kanina. Kasama ang mga nagrehistro rin sa COMELEC offices, aabot sa 750,000 ang dagdag na registered voters nationwide. Patuloy din ang bidding para sa teknolohiyang gagamitin sa election 2025. Kung may nanalo ng bidder para sa automated counting machine, nagsagawa naman ng bidding para sa pagtatransmit ng boto mula sa makina hanggang mabilang ito. Ang pinoprocure po natin ngayon under a competitive public bidding ay yung Secure Electronic Transmission Services na siya po magiging daan para mabato yung mga signal, yung electronic data results mula sa ating automated counting machines, papunta po dun sa mga consolidation and canvassing systems, papunta sa National Board of Canvassers at dun po sa data centers. Asahan daw na kumpara noong 2022 ay mas mabilis pa ang transmission ng boto sa 2025 elections papunta sa COMELEC, election watchdogs, media at iba pa. Dati dumadaan sa isang transparency server at doon po tayo kumukuha ng resulta. Ang gusto po namin nga mangyari ngayon, sabay-sabay po tayo makatanggap ng resulta. Ngayon lang nagkaroon ng hiwalay na bidding para sa transmission ng resulta. Paliwanag ng COMELEC, mas maigi ng magkaiba ang humahawak ng makina at ng transmission para mawala ang pagdududa sa resulta. Titiyakin din daw na pinakamataas na standard ang gagamitin sa encryption ng data para mapangalagaan ang botohan. Dalawa ang nadeklarang eligible bidder sa Secure Electronic Transmission Services, ang EBI-Solution Inc. at I1 Resources Inc. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.